Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinitipon tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Dumulog po tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan nawa tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabibigyang kasiyahan kapag kami ay hindi mo kinakatigan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makaalaala pa sa kanya. At dumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan. Nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoong aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, iyong aking minimiti at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leon ang katulad. Tatangayin nila ako, sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang magliligtas. Dudurugin nila ako, lulurayin, walang habag. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Pumatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigilin ang di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala, yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila, at sa iyo ay dilingid ang lamad ng puso't diwa. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa akin nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naliligtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat, laging handang magparusa sa sino mang gaway linsad. Panginoon aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, tunay nga ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas, sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang mangahas humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay ng templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga Pariseo. Bakit hindi niyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niyan. Kayo man ba'y nalinlang din? Tanong ng mga Pariseo. Mayroon bang pinuno o Pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di mo na nalilitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa? Hindi ba? Hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksik ka at makikita mo na walang propetang nagmumula sa Galilea. At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin sa Facebook Live, magandang umaga po sa inyo. Mapapansin ho natin, no, habang tayo ay papalapit sa mga mahal na araw, ang ating mga pagbasa at kahit ang ating mabuting balita, kung subaybay ho natin ay ito na yung mga pag-uusig kay Jesus. Naroon na yung mga pagkukuro-kuro, mga iniisip nilang hahatulan si Jesus sapagkat hindi nila nakikita nga si Jesus ay pinadala ng Diyos Ama. Ito yung mga sinasabi nating tema na talagang malapit na ang panahon ng mga mahal na araw. Dito na nila tinitingnan kung paano nila madakip si Jesus, kung paano nila hahatulan si Jesus. Ngunit ang mga taong nakapalibot kay Jesus, ganun din naman talaga ang paniniwala nila, ganun talaga ang malalim na pananampalataya nila kay Jesus na kailanman hindi sila masisilo ng mga taong sinugo, ng mga taong nasa katayuan. Kaya nga sa ating unang pagbasa ay ang pahayag ni Jeremias ukol sa mga taong bumabanta sa kanya dahil sa kanyang mga pahayag na ang taong bayan ay tumalikod sa kasalanan, magsisi, magbalik loob sa Panginoong Diyos. Kaya nga kita ho natin kahit ang propeta Jeremias ay pinagtangkahan din. Pero alam ni Jeremias na siya ay pinag-uusig ng mga prinsipe, saserdote at hari ng Mahuda at may balak na patayin din siya. Ngunit ipinasya ng propeta sa Diyos ang anumang hukom ang ibibigay sa mga makasalanang tao. Lahat ay ipinagpasa Diyos ng isang propeta sapagkat alam niya na kapag ang Diyos ang siyang hahatol, ito'y pantay. Ito ay isang tanda na sa kabila ng paghihirap na dinanas niya bilang tagapaghatid ng mensahe ng Panginoon, patuloy na maging tapat si Jeremias sa Diyos bilang katuparan sa kanyang tungkulin na ipahayag
ang mensahe at mabuting balita ng kataas-taasang Diyos. Itong katauhan ni Jeremias ay sumasalamin kay Jesus na kahit sa kanyang pangangaral at paggawa ng mga tanda ay pinagbantaan pa rin siya, pinagplanuhan ng mga pinuno ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sabi ko nga, itong linggong ito, simula nung Lunes hanggang ngayon, Sabado, ay nagpapakita sa atin na tinitingnan na nila si Jesus. Naandoon na, inaantay lang nila na magkamali si Jesus para hatulan siya. Pero patuloy ang paggawa ni Jesus ng kabutihan sa mga tao sapagkat alam ni Jesus ang kanyang misyon. Alam ni Jesus na ang misyon niya sa lupang ito ay ang misyon na galing sa kanyang Ama. Kaya nga sa ating ebanghelyo ngayon ay pinapakita ang patuloy na pagkamangha ng tao kay Jesus hanggang sa punto na nagtataka sila kung saan ba siya nagmula. At hati ang kuro-kuro ng mga tao kung si Jesus ay isang propeta lamang na galing sa Diyos o kaya siya na nga ba ang tinutukoy nilang Mesiyas. Sapagkat naroon ang pagkamangha ng mga taong nakikinig sa Kanya, sa Kanyang katalinuhan at Kanyang kapangyarihan. Makikita natin na habang pinagtatalunan ito ng mga tao na nakikinig kay Jesus, ang mga puno ng saserdote naman, ang mga Hudyo, ay wala talagang planong maniwala sa anumang sinasabi at ipahayag ni Jesus. Ang plano ng mga punong saserdote at mga Hudyo ay kung paano si Jesus dakpin at patayin. Sapagkat si Jesus ang nagiging hadlang para sa kanilang kapangyarihan. Si Jesus ang nagiging hadlang para sila'y papurihan. Ganon din ho naman sa ating buhay. Kapag merong mga hadlang sa atin, kung minsan pinagpaplanuhan din natin. Marami tayong iniisip, kung minsan sinisiraan natin, sapagkat alam natin na hadlang ito sa aking kapangyarihan. Hadlang ito para ako'y papurihan. Ngunit ito hong pinapakita ni Jesus, ang tamang gagawin sana natin. Na sana ay gumawa tayo ng mabuti. Gumawa tayo ng nararapat ayon sa utos ng Diyos. At ito ang ginawa ni Jesus. Kaya patong-patong na balak ang ginawa nila upang alisin siya at sa utak ng mga pamumuhay ng karaniwang Hudyo. Kaya kita ho ninyo kung paano ang mga pinuno ng mga Hudyo ang nagsira kay Jesus. Ginagawa ang lahat para maalis sa mga utak ng mga tao ang kakayanan ni Jesus, ang katauhan ni Jesus. Dito natin makikita ang planong hindi maganda ng mga Hudyo kay Jesus. Ang planong patayin siya, na kahit alam nilang maraming tao ang namamangha sa Kanya, hindi ito ang naging daan sa kanila na sila ay mawala kay Jesus, ang mga taong sumasamba sa Kanya. Sa panahon ngayon na lipana ang mga maling pagtuturo, maling mga balita, na para bagang hindi na natin alam kung ano ang tama. Na para bagang ang tama na lang ay ang mga sinasabi ng mga sikat. Na kapag sila ay nagsalita, palibhas ay sikat sila, tayo ay naniniwala. Sa pag-aakalang, yun ang katotohanan. Di ba nga kapag tayo ay nanunood sa mga pelikula, tayo ay nanonood ng teleserye, ang akala natin, yung mga sinasabi, ayun ang katotohanan. Dahil sila'y sikat.
Ganon din naman kapag ka ikaw ay makapangyarihan. Di ba nga, kapag ka ikaw ay may tauhan, pagka ikaw ang nagsalita, ay ikaw ay paniniwalaan. Ganon din ho ang nangyari sa mga puno ng saserdote. Sapagkat sila ay namumuno, ang gusto nila na maniwala ang lahat sa kanila. Kahit mali ang kanilang tinuturo. Ito ho, sana ang ating makita din sa ating buhay. Na sana kung ano ang katotohanan, kung ano ang tama, ang siyang ating ipapahayag. Kung ano ang tama, ang siyang ating ituturo sa mga taong ating nasasakupan. Mga kapatid, ipinapaunawa sa atin na sa buhay natin, sa pananampalataya, hindi sana tayo lumihis ng landas. Hindi sana tayo magkaroon ng pagbubukod-bukod na paniniwala kay Jesus. Naway maituon natin ang ating buhay sa pananampalataya sa Kanya at maituon natin ang ating sarili sa Diyos at hindi natin ituring ang ating mga sariling Diyos. Ito ho ang ipinapaunawa sa atin na sana sa pagpapatuloy nating pagninilay sa panahon nitong Kwaresma, makita natin kung ano nga ba ang ating tungkulin bilang tao. Kung ano nga ba ang ating misyon sa buhay na ito. Makita natin sa ating buhay na may mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Kaya minsan nagkakaroon ng pagtatalo, hindi pagkakaunawaan, o kaya hanggang sa punto ng alitan. Subalit, inaanyayahan tayo ngayong Kwaresma na magkasundo at magkaayos sa pagiging kaisa sa bawat isa. Makilala natin na tayo'y pinag-iisa ng Diyos, pinag-iisa ni Jesus, ang Panginoon nating nagbibigay sa atin ng buhay. Ito sana ang ating maging goal sa buhay, na sama-sama tayong magkaisa, sama-sama tayong mananampalataya, sama-sama tayong gumawa ng mabuti, manalig at kumapit sa Diyos, sapagkat alam natin na sa Kanya lamang tayo makakakuha ng kung ano ang tama, kung ano ang katotohanan na kailangan din nating ipahayag sa ating kapwa. Nawa sana panatilihin natin ang paggawa ng kabutihan. Panatilihin natin ang magsabi ng katotohanan. Sapagkat kapag tayo ay nagsasabi ng katotohanan, tayo'y nasa sa piling ng Diyos. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Habang inaalala natin ang hindi pagtanggap sa tagapagligtas na nagpapakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Aba upang maitid natin sa iba ang mensahe ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga salita at gawa. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway patnubayan ng espiritu ng pananampalataya, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa, naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaang walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ama ng lahat, isinugo mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay higit na ilapit sa iyo. Patnubayan mo kami sa aming misyon na palangganapin ang aming pananampalataya sa buong mundo.
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito, para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito, para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kalaobang nahirati sa pagsuway ay pahinuhod nawang sumunod sa iyo. Sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagot ang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at mga martir, kaysa ni na San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang may lakas loob. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan po ninyo ang aming pananampalataya at
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong lahat na inaanyayahang magkasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpaging dapat na kami kalugdan mo sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon At sumaiyo at rin. nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo ang taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.